Nagbabalik po ang Bantay Balita sa Kongreso. Nakakasama pa rin po ninyo dito sa programa, Nympha Rogado Ravelo. Ako po inyong bantay sa Kamara, Isa Avendaño Umali. Sa pagkakataong ito mga kapuso, makakausap po natin si Senator Sherwin Gatchalian. Siya po ang chairman ng Senate Committee on Basic Education. Hingin natin siya ng pananaw tungkol po dito sa insidenteng kinasasangkutan po ng mga menor de edad at nangyari yung mga insidente, krimen ito Krimen, sa school. loob at saka sa labas ng eskwelahan. Ito pong Miyerkules, yung report natin, grade 8 student na babae namatay sa saksak ng kanyang kaklaseng grade 8 din sa loob ng kanilang classroom. Yes. Oo, sa likuran ng kanilang teacher. Oo, at sa harap ng mga kapwa-estudyante. At bago po yan, mga kapuso, nung February, meron 2 minor de edad na nasugatan dahil din sa pananaksak ng mga kapwa-estudyante na umuni ng bubuli dito sa estudyante Yan po habang yung mga sila nag-viral na videos. Yes, yung nasa labas ng gate ng eskwelahan School. sa Pasig City. So bago yan, meron na rin ganitong mga insidente at ang sinasabi, bullying. Bullying. Oo, bullying. So itong bullying na ito, matagal na sinasabing problema. So alam ko may mga batas na tayong, May mga batas na anti-bullying ginawa tayo, Oo, para masawatayan. Pero yan pa rin yung nangyayari. Tsaka bullying or hindi, ang dahilan ng krimen, involved pa rin mga minor, bata. mga estudyante. Yun yung nakakaalarma. Mga estudyante. So pag-usapan po natin yan. Magandang umaga po sa inyo, Senator Sherwin Gatchalian. Good morning, sir. Good morning po. Morning, Nympha. Good morning, Isa. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, Senator Gatchalian, initial muna siguro, impression o reaction dito po sa pagkakasangkot po ng mga minor de edad sa malalagim na krimen. Nympha, unang-una nalulungkot ako na nangyayari to sa ating mga kabataan at nakikiramay ako doon sa pamilya at magulang nung 14-year-old na napatay. At babalikan ko ulit yung responsibilidad ng ating mga magulang. Ang mga magulang ay mayroon rin pananagutan dito sa mga krimen na ito. Under the Civil Code, meron silang civil liability. Ibig sabihin, pwede silang mademanda at pwedeng silang pagmultahin dito sa mga pangyayaring to. Kaya hindi pwedeng maghugas kamay ang ating mga magulang dahil meron silang pananagutan, may liability rin sila dito sa pangyayari ito. Kaya kung magdedemanda yung kabilang panig at idamay yung mga magulang mismo ay pwedeng pagbayadin dito sa nangyari. Nakatingin ho kasi ang mga tao, kahit ako din tinitingnan ko paano pananagutin itong estudyante. Parang ganun na lang ba nakapatay ka o nakapanaksa ka sa case ng Pasig na kasi 'di ba sir? No. I mean yung nasaksak kasi sa Parañaque, meron sa Pasig na separate na stabbing incident Tama, din. meron. So ang tinitingnan yung paano pananagutin yung mga bata kasi sa batas natin yung juvenile justice welfare bigay ko yung Justice kompletong law. bata. Yeah, juvenile justice law. Depende sa discernment ng bata yung pagpaparusa. Right. Pero sir, sinasabi ninyo bago tayo dun sa mga bagets, Mga magulang muna. yung mga magulang muna, binabanggit ninyo, meron pala silang pananagutan. Pagka Correct. Opo. Tama ka, Nympha. Under the Civil Code, meron silang pananagutan dito sa mga nangyari. Kasi kadalasan ng mga magulang naguhugas kamay. Sinasabi nila, wala na kaming control sa anak namin, wala na kaming pakialam sa anak namin. Pero hindi dapat yun. In fact, ang batas malinaw na kung ang bata ay hindi nadidisiplina, hindi pinapakilaman ng mga magulang, meron ding liability ang magulang. Kasi under our law, under our system, ang magulang pa rin ay may responsibilidad sa mga menor de edad. Kaya meron silang pananugatan dito. At dahil nga ito ay malalang krimen, tingin ko madadamay yung mga magulang nung suspect na gumawa nito. In fact, under the family code, tinitignan ko ulit batas, Nympha Isa, pati eskwelahan meron pananagutan dito dahil ang konsepto natin, 'di ba, pag ang mga bata ay pinapasok sa eskwelahan, yung mga pamunuan ng eskwelahan, sila na ngayon ang nagiging second parents. No? So sila, ibig sabihin ay may responsibilidad sa lahat ng pangyayari sa loob at sa labas man ng eskwelahan. Kaya kung napatunayan na yung eskwelahan ay pabaya, meaning hinayaan nila magdala ng mga deadly weapon o hindi nila pinigilan itong nangyari, pati yung guro at yung punong guro, meron pananagutan dito. Kasi gagaya nun, paano niya naipasok yung Yun na nga kutsilyo? eh. So ibig sabihin, lax yung security. Maluwag. Oo. Correct. Dapat talagang maging
alisto at maging alerto, maagap ang ating mga eskwelahan. Dahil ngayon napakadali na magdala ng deadly weapon kagaya ng chilyo at nangyari sa loob ng eskwelahan. No? So ibig sabihin talagang nakakapasok sila ng deadly weapon sa loob. Kaya dapat maghigpit at kung may pondo ang eskwelahan, maglagay ng mga CCTV para makita yung mga ganitong krimen at mapigilan yung mga ganitong krimen. So dapat pala may action po ang DepEd doon sa eskwelahan, sa management. Public school po ito. Correct. Dapat maimbestigahan at gumawa ng meron tayo kasing safe school policy. Ibig sabihin ang eskwelahan hindi pwedeng gamitin sa mga away, sa kaharatan at sa mga hindi magaganda. Pero kailangan din maging aktibo yung mga guro at punong guro natin. At of course, marami sa mga school dito sa Metro Manila, may security guard na rin, maging mas alisto sila. Opo. Pero bibigyan ko lang ng diin, Nympha Isa, no? Yung papel ng local government. Importante rin ang papel ng lokal na pamahalaan. To be honest, dito sa Valenzuela ngayon, meron kami rin mga problema sa mga senior high school namin, yung mga gangs, yung mga grupo-grupo na pinapasukan galing sa labas, mga matatanda pa nga ito, at binubuyo yung mga bata para mag-away-away at rini-recruit. Kaya importante rin yung papel ng mga lokal na pamahalaan para mapigilan yung mga ganitong grupo. Opo. Para sa kaalaman ng ating mga kapuso, si Senator Gatchalian din po yung chairman ng the Second Congressional Commission on Education o yung EDCOM 2. Kayo po sa inyo pong pag-aaral, sa inyo pong study, gaano na nga ba kalawak yung problema natin sa bullying? Malawak, Isa. Actually, yung PISA, diba, kumuha tayo ng PISA last time. Tayo ang pinakamataas in terms of cases of bullying sa buong mundo. Out of the 70 plus countries na kumuha ng PISA, tayo pinakamataas. Tawag nga sa atin bullying capital of the world. That is ang problema nga na nakita namin, kulang tayo sa guidance counselors. Siguro sa 47,000 schools natin wala pang 10% ang may guidance counselors. Mababa. So may bagong batas na tayo ngayon, yung Basic Education Mental Health Law, na kung saan papayagan na rin pati psychologists, psychometricians na magiging guidance na pwede na mag-perform umakto ng guidance counselor sa maloob ng mga eskwelahan natin. So doon po sa inyong pag-aaral, nakita na nagko-contribute o isa sa mga dahilan po ng Factors, learning crisis, education crisis po yung bullying. Oo, ano yan magkadugtong yan. Isa, Nympha, nakita rin doon sa PISA na yung mga batang nabubuli, una, nagda-drop out. Pangalawa, na bumababa yung self-esteem, no? Yung kanyang kumpiyansa at mababa yung kanyang performance. So, konektado yan. Pero doon rin sa pag-aaral, yung mga nangbubuli, sila rin mismo ay may mental health issues rin. Minsan sa bahay nila ay may mga pangyayari na hindi magaganda o sila mismo ay nabubuli o nagkakaroon ng pag-aabuso. Kaya dalawang approach ang dapat natin gawin. No? Unang-una, patatagin yung mental health program at anti-bullying program ng eskwelahan. At pangalawa, ipaalala sa ating mga magulang na meron rin silang pananagutan. Importante pa rin magulang importante na sila mismo magdisiplina at maging mabuting gabay sa kanilang mga anak. Senator Gatchalian, sa ngayon ho ba, sapat yung batas po at mga patakaran ng DepEd para po sa pagtugon dun sa bullying sa mga eskwelahan o meron pong kailangang repasuhin pa? Actually, ang pagdating sa bullying, Nympha, nakita namin ang pinakamalaking problema ay yung kakulangan ng guidance counselors. Yun ang pinakamalaking problema natin. Kagaya na nasabi ko, wala pang 10% ng mga eskwelahan natin ay may guidance counselors. 90% wala. No? Kaya itong bagong batas na pinapatupad ng bagong batas pa lang to, no? So actually kakapirma lang nung IRR a few weeks ago. Ito papayagan na yung mga psychometricians, psychologists na maging guidance counselor o at least mag-perform ng guidance counselor functions. Kasi kakaunti lang ng guidance counselors natin sa Pilipinas napag-aralan namin na ang psychologist at psychometrician, na marami naman tayo, no? Pwede sila maging guidance counselor basta tama lang yung training. So papayagan na sila, kumbaga, ang DepEd ngayon ay papayagan ng kumuha ng mga psychologists at psychometricians. Parang
guidance counselor. Naalala ko tuloy, partner, dati nung hinihiring yan sa Kamara, isa kasi sa mga factors kung bakit kakaunti din yung mga guidance counselors sa Philippines dahil hindi ganong kalakihan yung Maliit ang sweldo. sweldo. Ayun. Correct. Tama ka doon, Isa. At in fact, dito sa batas na ito, tinaasan natin. From salary grade 11, ginawa ng salary grade 15. Apo. No? So mataas na ngayon ang... So yung salary grade 15, mga 26,000, 28,000? Ganun ba yun? Ayun, mga, I think mga ano yan, more or less, mga 40,000. 40 pa. mataas na. 40 pa lang. Ang baba naman More or ng less. turin ko. O kasi More nga, naalala ko yan din. Oo, tama. Doon po sa Senate hearing kasi na-point out na ito nga, ang sweldo parang sa ngayon 26,000. So tataasan na nga to mga Salary Dodoblehin. Halos dodoblehin. dodoblehin na. Samantalang ang lit ng sweldo pero ang taas ng requirement, 'di ba? Correct. Meron Tama pang ka dun. masteral pa o ilang mga Yes. units ang kailangan kunin. Kasi para maging registered guidance counselor ka, dalawang dapat mangyari. Una, mag-masters ka. Oo. Pangalawa, pumasa ka sa licensure examination. So, yan lang ang profession na kailangan mag-master's degree ka at mag-licensure ka. Iba bachelor's tapos licensure na eh. Ito, kailangan mo pa mag-master's degree. Kaya mataas talaga yung requirements, no? Pero yung bibigay natin, mga 20,000 lang. Yes. Talagang abroad na lang sila o magtatrabaho sa pribadong sektor. Tsaka yung kung halimbawa isa lang yung guidance counselor sa school tapos yung buong school yung hahawakan mo, parang Oo. ang hirap Correct. din, di ba, Senator Gatchalian? Ano rin, talagang to be honest, yung pagpapalaki ng mga adolescents, mga teenagers, komplikado talaga, no? Dahil, alam mo naman, Diyan yung sila, stage po ng identity crisis at mga patigasan ng ulo. maraming impluensya, yung iba nai-impluensya. Kagaya dito nga sa amin, napansin namin yung may mga adults galing sa ibang lugar, papasok dito, tapos i-impluensyahan sila at pag-aaway-awayin. Kaya may mga ganun na situation. Kaya babalik rin ako sa local government units. Importante na ma-mobilize natin yung ating mga lokal na pamahalaan para mabantay ang mabuti yung ating mga paaralan. Opo. So, ibig sabihin, sir, ngayon, since meron na pong implementing rules and regulations, May yung batas IRR po na. para sa pagkuha ng mga guidance counselor. So, kailangan madaliin ng DepEd. At kung madaliin man ho, ano ba tayo? Meron ho bang sapat na bilang ng graduates, yung mga psychometricians and mga psychology graduate na po pwedeng pumasok sa public schools? Pagdating sa psychometricians at psychologists, wala tayong problema. Meron tayong mga 27,000 na psychologists, psychometricians. So pwede sila na kunin kaagad ng DepEd. Marami sa kanila ay nagtatrabaho sa HR, nagtatrabaho sa pribadong sektor. So ngayon, dahil nga mataas ang sweldo, pwede nang anyayahin sila na sumali sa government service. No? So malaking bagay yan. At so pwede silang pumasok na ngayon sa eskwelahan natin. Tapos yung guidance counselor naman, dahil mataas na yung sweldo, ang inaasahan namin dito, marami nang kukuha sa kolehiyo ng guidance and counseling courses. So dadami. Ang problema natin kasi supply eh. Walang kumukuha ng guidance counselor courses dahil nga mababa ang sweldo. Ayan. And then, sir, balik ko lang po doon sa juvenile justice law. Sir? Sir, kasi sa batas natin, di ba, exempted from criminal liability kasi yung mga bata na from 15 to before mag 18 years old. 18 kasi 15 adult na to yun eh. So 17. wala pang 18 years old hanggang 15 years old. Depende sa discernment yung kung sila ikukulong o sa bahay pag-asa. Kailangan mo bang baguhin ang batas na ito? Sir, kasi kung sa discernment, syempre i-assess ng judge yun, di ba? Pero sa ngayon ho ba talaga sa pag-aaral sa mga bata, may mga batang nakakagawa ng krimen na wala talagang discernment? Kasi ang inaano ko lang, sir, ang mature na ng mga bata ngayon eh. Iba na yung sabagay, iba ng mga pananaw. Gen Z. O yung henerasyon nila ngayon kasi exposed sa social Sa media. technology. Oo, iba yung mga impluwensya ng mga tao. So sir, kayo sir, ang tingin ninyo doon? Alam ko maraming debate itong juvenile justice law. Pero dito sa Valenzuela, pinapatupad namin to ng maayos. At sa aming karanasan dito, basta tama ang intervention at napapag-aral yung bata, marereforma yung bata. At in our experience ito, almost 90% ng pumapasok sa bahay ang pag-asa namin o sa bahay pag-asa namin, naaayos namin yung kanilang buhay at tutuwid naman natin yung kanilang pagkakamali. Ang importante kasi dito Nympha, pag hinalo natin sila sa mga kulungan o piitan ng mga adults,
hindi na sila makakapag-aral. Naku, lalong lalo sila magiging masamang tao pag Correct. nahalo dun sa hardened Tuloy-tuloy criminals. na. Correct. Habang buhay, magiging kriminal na sila. So ang konsepto dito, kaya sila linalagay muna sa bahayang pag-asa, ay para makapag-aral, Ma-reform. magawa ng intervention program at ma-reform. Kasi ang konsepto dito, dahil mga bata ito below 18 and below, ay mga bata pa ito, dito hindi pa talaga nakakapag-isip ng sarili, o iba dito ay kumbaga dinidiscover pa lang yung sarili niya. Kaya dapat tama yung pagtuturo, ang tama yung paggagabay. Kaya ng konsepto dito at basta tama yung implementation ng intervention program, marereforma yung bata. Opo. Senator Gatchalian, bukod po sa issue ng bullying, ano pa yung mga nakita nyo sa EDCOM 2 na mga problema sa mga eskwelahan? Pagdating dito sa mga ganitong karhatsan, yung ganitong pangyayari, isa sa pinakamalaki dyan yung bullying. At pangalawa, ang pinakamalaki rin na nakita namin ay yung partisipasyon ng mga magulang. Aminado tayo, marami sa ating mga magulang talagang iniiwan na lang sa teacher yung bata at hinahayaan na lang. No? At kaya importante rin yung parenting. At mayroon na rin tayong batas yan, yung Parent Effectiveness Service na pinapatupad naman ng DSWD. So itong batas naman to para maging mas aktibo ang ating mga magulang pagdating sa paggagabay at natuturuan sila ng mga tamang konsepto sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sir, isang tanong na lang sa puntong ito, no? Ano ho ang dapat in light of the situation pagkatapos po nitong nangyari doon sa eskwelahan sa Parañaque, ano yung dapat gawin dito ng mga eskwelahan? Ano yung dapat matutunan dito, mga eskwelahan at mga magulang? Magandang tanong yan, Nifa. May nakita kasi kaming trend ngayon. Ako nakikita ko lang dito sa Valenzuela. Saka yung mga nangyayari dito around Metro Manila. Na parang bumabalik na naman itong mga gangs, itong mga grupong-grupo. At nawala na yan for a while Tapos nakita ko bumabalik na. At importante ngayon ang mga magulang natin, bantayan yung kanilang mga anak. Alamin kung saan pumupunta pagtapos ng eskwelahan. Importante rin ang papel ng ating mga punong guro para maiwasan yung pagdadala ng mga deadly weapons sa eskwelahan. At higit sa lahat, ang papel ng mga local government units. Ang mayor at ang punong barangay dapat maging aktibo sila dahil itong trend nakikita ko bumabalik na naman no? At naiimpluwensyahan yung bata na maging violente, pumasok sa ganitong mga gulo. At yun na nga, kung talagang merong isang magdala lang dyan ng kutsilyo, yun na makikita natin, no? Ganitong mga problema. Tsaka sabi nyo nga, may civil liability pala yung mga magulang. Meron. So, dapat ipaunawa din yon sa mga orientation kasama ng mga magulang. Di ba may orientation sa eskwelahan Ang problema minsan hindi rin umaattend sa ganyan. Oh, yun lang. Yung parents. Mga Dahil magulang busy. natin, di pwede magugas ng kamay. Kaya hindi ako, pwede silang kasuhan at pwede silang managot dito. At kagaya nitong bata na nasawi, malaki ang babayaran ng mga magulang dito dahil yung damages, exemplary at moral damages at yung mga gastos babayaran niya yan. No? So dapat maintindihan ng magulang natin hindi sila pwedeng maghugas ng kamay. Ayan, baling lang po kami, Senator Gatchalian, sa mga pogo. Pinalayas sa mga pogo, pero ano pa rin, may natatagpuan Marami pa rin. pa rin. Hindi lang, hindi sulok-sulok ha. Skyscraper sa Makati, 2 gusali sa Makati na nasa Ayala Avenue lang. 'Di ba? Sabi hiding in plain sight. So sir, ganito pa rin yung situation. Tapos, yung banggitin ko lang po Senator Gatchalian isa, dun sa isa sa mga naridoon sa Ayala Avenue na building, naka-house siya dun sa building na may mga embassy. 15 embassy. Naku. At dun sa illegal pogo na yun, may IMSI catcher. Yung IMSI catcher yung humihigop na. Oo nga. Diba? Yung information. So anong take ninyo dito? Paano ito masasawata? Bakit ganito pa rin kaya kalakas ang loob nila? Actually, Nifa, ang nakikita kong trend ngayon, parang dumadami yung spying activities dito sa ating bansa. Parang naghalo na nga itong pogo at itong mga espionage or spying activities, yung pag-iispiya, nagkahalo-halo na. Dito ito siguro ang ebidensya na itong mga taong to ay hindi lang mga pogo operators, meron ring link no sa spying activities at meron silang of course itong spying activities binibigay nilang impormasyon sa mga
bansa na merong interest sa atin. Ewan ko kung talagang government employee sila o mga, alam mo, meron kasing tinatawag yung mga mercenaries. Yung mga ano lang, hindi naman sila government employees pero ginagawa nilang negosyo yung pag-iispiya. Kaya dapat talagang tuloy-tuloy lang yung pag-raid. Nakita ko pakonti na rin ng pakonti yung mga nare-raid. So ibig sabihin nito ay nauubos na sila. At dapat lang tuloy-tuloy. At nagpapasalamat nga ako sa PAOK at NBI dahil talagang tuloy-tuloy sila. Pero ang mas nakakabahala ngayon itong mga pag-iispiya na nakikita natin dahil halos linggo-linggo may nahuhuling ganito eh. No? Totoo. May At saka, sila. dati sir, yung mga pogo, parang myth lang na, na ginagamit yan sa pang-espiya kasi mga nakikita mga uniform, military uniform doon sa mga na-raid na pogo. Hindi ma-conclude na talaga ano ba to. Baka naman nabitbit lang, nabili lang, baka fake lang yung mga uniform. Pero ito na sir, di ba? Meron ng mga IMSI Correct. catchers talaga at itatagni-tagni mo nga yung sitwasyon. Sunod-sunod yung naaresto na mga Chinese spies Yes. at yung gadget nila talaga pang-espiya, kakaiba. Correct, correct. Parang palabas nga ito kasi yung iba parang nag-asawa na ng local, mayroon ng anak na local. At pero hindi alam ng mga asawa nila na meron silang mga spying o pag-iispiya yung kanilang ginagawa. Parang nga palabas actually pag-iisipin mo, no? So, ang importante ngayon, tingin ko ay itong Pogo pawala na ng pawala to eh. Ito nakikita ko pakonti ng pakonti. Pero mas concerning ngayon itong mga pag-iispiya ng iba't ibang elemento. Hindi ko lang masabi ngayon kung konektado to sa mga gobyerno o hindi, no? Pero sigurado tayo na ito ay ginagawa para magbigay ng impormasyon sa mga bansang may interes sa ating aktibidad. Yun nga po yung tatanungin ko, may kinalaman ba to sa issue ng West Philippine Sea? 'Di ba kasi syempre, Ang nahuhuli kasi mga Chinese. yun na nga, Chinese po involved. Pinataalis yan, isa. Sigurado magkadugtong yan. Sigurado, tingin ko naman, isa lang ang bansa na mayroong matinding interes sa atin, di ba? Ang China, alam naman natin yan. Pero hindi rin natin matukoy talaga kung itong mga taong to ay konektado sa kanila or yung tinatawag ko nga parang mercenaries yung gagawa ng ganito pero ibebenta yung mga impormasyon, pwede ibenta to sa iba't ibang bansa eh, no? Hindi rin natin masabi kung sino pang ibang mga bansa ang may interes sa atin pero definitely merong pag-iispiyang nangyayari. And then Senator, kasi doon po sa mga na-raid na mga pogo, doon sa yung binabanggit ko na building na merong mga embassy, oo. 400 foreign nationals po yung naaresto Dami. doon. At prior to that, yung isa pang ni-raid din, kanto yun ng Paseo de Rojas naman, nasa 700 to 800 po yung supposedly foreigners na maaresto doon. Kaya lang nasunog yung operation. May Yeah, yung last nag-chuchu time. may nagtimbre. Oo nga. Opo. So, but still, nandun 800 foreigners pa rin. At dun sa mga tawag dito, mga nauna pa, ang dami, hindi lang mga Chinese, may Vietnamese, meron na nga din galing Myanmar, Malaysian, meron pang galing Africa na eh. So, ang bagsak nito, sir, 'di ba, Bureau of Immigration. Kayo ba may nakikita kayong pagkukulang sa Bureau of Immigration at sabat pa yung paglilinis nila kasi meron silang recently Nagsibak sila ng sinibak- 7. Oo, 7 lang. Pero yung hindi sila yung high level. Hindi high level. Anong tingin niyo po dito, sir, sa Bureau of Immigration? I think both hindi lang Bureau of Immigration to be fair, no? I think NBI or PNP yung sabi mo kanina pagtitimbre nangyari na yan maraming beses. Ibig sabihin may contact sila sa loob. Kaya, opo. Kung mayroon ng operasyon sa pagre-raid ay Nympha, isa? Yes, sir. Opo, naririnig ho namin kayo. Okay. Wala kasi yung video niyo. Pero nasabi ko lang, meron silang contact sa loob ng mga enforcement agencies natin. Kaya nakakadismaya na sarili natin mga kababayan, pinagbibili yung kanilang sarili para matimbrehan. So, dapat tuloy-tuloy lang yung operation kahit na may ganito. At kung sino man ang nagiging connection nila, talagang tanggalin at kasuhan. Pero nakita ko rin, no, in fairness sa BI, after nung hearing nung isang linggo, binago na nila yung kanilang polisiya Ayan. na bawal na yung may stopover. Dati kasi may stopover eh. Pupunta ka na China, stopover ka sa Kuala China lang, Lumpur. Kaya alapit na lang eh. China lang 4 na oras May lang stop over layover pa pa. ng Hong Kuala Kong. Lumpur sa baba eh. Tapos ang China pataas. Oo.
So in fairness naman, nag-responde sila, tinanggal na nila yung policy na yan. Lahat ng deportation ngayon, direct flight na. No? At in fairness kay Commissioner Viado, tinupad niya naman yung usapan ng hearing na papalitan niya yung polisiya. Pero dapat pa rin linisin yung hanay ng Bureau of Immigration dahil nga may mga ano rin, may spiya rin sa loob na kumukuha rin ng impormasyon at tinitimbrehan yung mga enforcement agencies natin. So kaya lang kasi parang ganun na lang yun na walang nanagot dun po sa deportation nung 3 Pogo Boss na, dun na lang sa 3 Pogo Boss, sir, di ba, na nakaalis nung January. Correct, Kasi correct. idinaan sila ng Hong Kong daw. Oo, Hong Kong. 4 na oras lang papunta ng China, idinaan pa ng Hong Kong. So sa Correct. layover, Correct. nakawala yung 4. So wala Correct. nang pinanagot doon. Ang katwiran lang, pinayagan silang bumili ng ticket. Wala daw budget ang Immigration Bureau para doon. At saka isa pa, Di na sila nagmo-monitor, yung Oo, sinabi ng at BID ba? Once na makalabasan ng bansa, yun daw lang ang objective, mapalabas sila ng bansa at hindi daw Hindi kasi sila wanted nagbabantay. o hindi daw declared Pero wanted alam sa ko- China. Opo. Kalokohan yung ganun nasagot na pinabili yung kanilang sila ng ticket. Kung alam mo na yung Pogo Boses to at alam mong makakasuhan sila sa China, dali mo sa China para hindi na makabalik dito. Dahil yung mga information namin, kagaya niyan, na pag landing nila ng Hong Kong, nakawala sila. May information rin kami na mayroon silang dineport papuntang China, dinala sa Kuala Lumpur, nakatakas rin sa Kuala Lumpur, pumunta ng Cambodia. At balik sila sa dating gawi. No? So, ang punto ko lang naman dito, ibalik nyo sa China kasi doon makukulong sila . At nakita nga akong documentary, itong lately lang na yung mga dinideport natin, dinideport ng ibang bansa, pagdating sa China, talagang kinukulong nila doon. So, yun ang gusto natin mangyari. No? Kung hindi man makulong dito at makasuhan, at least doon sa kanilang bansa ay makulong doon. So, kailangan pa rin, sir, ng internal cleansing sa Bureau of Immigration. Dapat tuloy-tuloy pa rin. At hindi lang internal cleansing ng personalidad, pati yung kanilang mga polisiya, ayusin nila. Kasi hindi katanggap-tanggapin sinasabi nila na bibili ng ticket, tapos bahala na i-deport mo. Alam naman natin itong mga taong to, gagawa at gagawa ng paraan para makatakas. Kaya wag natin payagan gawin yun. Balik natin sila sa China para makulong sila. So, nakakatakas na, pwede pang makabalik dito. Oo, makakabalik sila dito dahil ang mare-revoke lang naman yung kanilang 9G visa . Pag na-revoke yung kanilang 9G visa, pwede silang mag-apply ng tourist visa at babalik dito. No? So, ibig sabihin kumbaga nakawala sila . So pwede sila mag-apply, makabalik dito. In fact, pwede ulit sila mag-apply ng ibang working visa. Or yung, 'di ba, marami tayong special visa ngayon, yung investors visa para makabalik dito. May retirement visa pa. yun Nagre-retire nga dito, po, bata Senator, pa. hindi ba Marami dapat tayong mga naghihigpit visa. tayo sa pagbibigay ng visa? Naaabuso Opo. no? Kasi lang, kung million pesos, bibigyan ka ng visa, tapos pwede kitang pasok-labas ng ating bansa. Opo. Yun nga po, meron bang sindikato sa ganyan, Senator Sa Gatchalian? retirement visa na yata yan, sir, di ba? Mga 40 years old, retirement visa. May investors visa. Hindi pa namin na-detect kung may sindikato, but definitely naaabuso to. So, isa rin yan sa mga rini-review natin, itong mga special visas natin. Dahil may itong mga special visa, hindi na Bureau of Immigration nagbibigay, ibang ahensya na. Opo. So, dapat i-review rin mabuti. Baka mababa na yung amount o dapat dagdagan yung requirements para sigurado natin na yung talagang investors lang at walang criminal activity dadalhin dito. Yeah, with that, sir, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag at sa Thank you inyong so oras, much Senator. po. Thank you, Nympha Isa. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Si Senator Sherwin Gatchalian po ang ating nakapanayam. Maya-maya naman po. Hilingan, walang